Sa bansang madalas salantain ng bagyo, baha at tagtuyot, may mga dambuhalang estruktura na tahimik na nagbabantay. Ang mga dam. Sila ang tagapagpigil ng baha, tagapaghatid ng kuryente, at tagapagligtas ng milyon-milyong Pilipino mula sa panganib ng tubig. Ngunit sa dami ng mga dam sa Pilipinas, alin kaya ang pinakamatibay? Sino ang tunay na higante sa harap ng panahon, lindol at pagbabago ng klima? Ngayon, samahan niyo ako sa isang pambihirang paglalakbay sa 10 pinakamatibay na dam sa Pilipinas. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Bayongan Dam, San Miguel, Bohol. Magsisimula tayo sa puso ng Visayas. Sa lalawigan ng Bohol, hindi lang Chocolate Hills at Tertiary ang ipinagmamalaki, kundi pati ang Bayongan Dam, isang patunay na kahit maliit na isla, may tibay din sa inhinyera. Itinayo ito noong 2003 sa ilalim ng Bohol Irrigation Project. At ang pangunahing layunin ay bigyan ng irigasyon ang higit sa 10,000 ektarya ng sakahan. Nang tumama ang Bohol earthquake noong 2013, libu-libong bahay ang nawasak. Pero nanatiling nakatayo ang Bayongan Dam. Ito ang patunay ng maayos na disenyo at tibay ng pundasyon. Ang dam na ito ay may kapasidad na humigit kumulang 34 million cubic meters ng tubig. Hindi man ito kasing laki ng mga nasa Luzon, ang matibay nitong estruktura at papel sa irigasyon ay ginawang simbolo ng pag-asa para sa mga magsasaka ng Bohol. Number 9, La Mesa Dam, Quezon City. Sa gitna ng kagubatan ng Quezon City, may isang tahimik na reserbang nagbibigay buhay sa milyon-milyong taga-Maynila, ang La Mesa Dam. Itinayo noong 1929 sa panahon pa ng mga Amerikano. Ang La Mesa Dam ang pinakalumang operational dam sa Pilipinas. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng inuming tubig ng Metro Manila na dumadaan sa Angat at Ipo System. Ang dam ay may taas na 24 meters at reservoir area na 2,000 hectares. Sapat para maglaman ng 50 million cubic meters ng tubig. Hindi ito hydroelectric, hindi rin pang irigasyon, pero matatag ito sa panahon. Isipin mo, sa loob ng mahigit 90 years, patuloy itong naglilingkod. Noong mga bagyong Ondoy at Habagat, hindi ito bumigay kahit umabot sa critical level ang ulan. Ito ay dahil sa earthen embankment design nito na kayang humawak ng pressure habang niluluwagan ang tubig sa spillway. Ayon sa isang residente, sa dam sila umaasa at kapag bumigay ito, buong Metro Manila ay delikado. Kaya't bawat patak ng tubig mula sa gripo mo may kasamang kwento ng tibay at kasaysayan ng La Mesa Dam. Number 8, Caliraya Dam, Laguna. Sa kabundukan ng Laguna, may isang lawa na tila likha ng kalikasan, pero gawa ng tao. Ang Caliraya Lake ay bunga ng Caliraya Dam. Itinayo noong 1939 ng mga Amerikano bilang unang hydroelectric dam sa Pilipinas. Giniba ito noong World War II ng mga sundalong Pilipino upang hindi magamit ng mga Hapon. Ngunit muling itinayo noong 1950s at hanggang ngayon ay gumagana pa rin. May taas itong 30 meters at haba na 450 meters at nagsisilbing pump storage system na nagbibigay ng kuryente sa Luzon grid. Ayon sa isang engineer, ang kagandahan sa Caliraya na kapag papatakbo ito ng planta kahit tagtuyot, kaya't sinasabing ito ang pioneer ng renewable energy system sa Pilipinas. Hindi lamang matibay ang estruktura kundi sa layunin, nagbigay daan ito sa mas malalaking dam na susunod sa listahang ito. Ang Caliraya Dam ay simbolo ng katatagan at unang hakbang ng Pilipinas sa enerhiya ng kinabukasan. Number 7, Ipo Dam, Bulacan. Mula sa Laguna, lilipat tayo sa Bulacan, ang bayan ng tatlong magkakaugnay na dam, Angat,
Ipo at Lamesa. Sa gitna nila, nakatayo ang Ipo Dam, isang tahimik na tagapamagitan. Ang tubig para sa buong Metro Manila. Itinayo noong 1938 at muling inayos noong 1984. Ang Ipo Dam ay may taas na 101 meters above sea level at kapasidad na 7.5 million cubic meters ng tubig. Hindi ito kalakihan pero mahalaga. Kung baga sa katawan ng tao, siya ang artery na nagdadala ng malinis na tubig mula Angat papuntang Lamesa. Sa kabila ng dekada ng operasyon, hindi pa kailanman nagkaroon ng malubhang sira o pagbagsak ang dam na ito. Napatunayan ang tibay nito kahit sa mga malalakas na bagyo gaya ng Ondoy noong 2009 at Ulysses noong 2020. Ayon sa isang engineer, ang sekreto sa tibay ng Ipo ay maintenance. Hindi pwedeng pabayaan kahit maliit na crack. At minsan, hindi sa laki na susukat ang tibay, kundi sa kakayahang magtagal, tahimik, pero matatag. Number 6, ang Buklaw Dam sa Benguet. Ngayon, akyatin natin ang malamig na kabundukan ng Benguet. Dito, sa pagitan ng mga ulap, dumadaloy ang Agno River, kung saan itinayo ang isang dambuhalang infrastruktura, ang Ambuklaw Dam. Itinayo noong 1956, ito ang unang malaking hydroelectric dam sa bansa. May taas itong 129 meters at haba na 452 meters. Ang reservoir nito ay kayang maglaman ng 327 million cubic meters ng tubig. Sa loob ng mahigit 60 taon, nananatiling buhay ang Ambuklaw. Nakaligtas sa lindol ng 1990 at nasara pansamantala. Ngunit muling binuksan noong 2011 matapos ang modernong rehabilitasyon. Isipin mo yon, isang dam na muling bumangon mula sa pagkasira. Kung may Resilience Award ay siguradong panalo ang Ambuklaw. Ang matibay na design nito ay rockfill embankment na kayang sumabay sa paggalaw ng lupa. Number 5, Binga Dam, Benguet. Sa ibaba lamang ng Ambuklaw ay matatagpuan ang kakambal nitong kapatid, ang Binga Dam. Itinayo noong 1960. Ang Binga ay rockfill dam sa Agno River. May taas itong 107 meters at may kapasidad na 140 megawatt. Isa ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng kuryente sa Hilagang Luzon. Noong 2010, sumailalim ito sa major rehabilitation upang palakasin ang istruktura at dagdagan ang kapasidad. Ngayon, mas ligtas at mas epektibo na ito. Ang Binga ay matibay hindi lang sa semento, kundi sa ugnayan nito sa komunidad. Naging inspirasyon ito ng mga taga-Benguet dahil nagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa mga nakapaligid sa bayan. Number 4, Pantabangan Dam, Nueva Ecija. Sa gitna ng Luzon, sa bayan ng Pantabangan, may isang dambuhalang reservoir na parang karagatan, ang Pantabangan Dam. Itinayo noong 1977 sa Ilog, Pampanga. Ito ay isang earth-fill dam na may taas na 107 meters at haba na 1.6 kilometers. Kaya nitong maglaman ng halos 3 billion cubic meters ng tubig, isa sa pinakamalaki sa Asia noong panahon nito. Pero hindi lang sukat ang ipinagmamalaki nito, kundi ang tibay. Dinisenyo ito para kayanin ang lindol hanggang Intensity 8. Noong 1990 Luzon earthquake, maraming gusali sa paligid ang gumuho, pero nanatiling matatag ang Pantabangan Dam. Ito rin ay nagbibigay ng irigasyon sa higit 77,000 hectares ng palayan at kuryente para sa Luzon grid. Ayon sa isang magsasaka, kung wala ang Pantabangan, patay ang palay. Siya ang puso ng aming kabuhayan. Number 3, Magat Dam, Isabela. Sa hilagang bahagi ng Luzon, sa Ilog Magat, nakatayo ang isa sa pinakaproduktibong dam sa Pilipinas, ang Magat Dam.
Itinayo ito sa pagitan ng 1975 hanggang 1982. Ang dam na ito ay may taas na 114 meters at haba na 4.16 kilometers. Mas mahaba pa kaysa sa buong EDSA. May kapasidad itong 1.17 billion cubic meters ng tubig at nagbibigay ng 360 megawatt na kuryente. Bukod doon, irigasyon para sa 85,000 hectares ng lupang sakahan. Ang Magat ay pinapatakbo ng pribadong kumpanya ngayon. Ngunit patuloy itong simbolo ng tibay at maayos na pamamahala. Noong bagyong Ulysses ng 2020, napigilan nito ang mas malaking pagbaha sa Cagayan Valley. Ayon sa isang engineer, kung hindi naglabas ng tubig ang Magat, mas grabe ang pinsala. Ang kontrolado nitong operasyon ang nagpigil sa sakuna. Number 2, Angat Dam sa Bulacan. Ang runner-up sa ating listahan ay ang Angat Dam, ang pinakapuso ng water system ng buong Metro Manila. Itinayo noong 1967, ito ay concrete gravity dam na may taas na 131 meters at kapasidad na 850 million cubic meters. Araw-araw, 90% ng tubig ng Metro Manila ay galing dito. Bukod pa riyan, nagbibigay ito ng kuryente at irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Noong 2019, sumailalim ito sa malaking rehabilitation project upang mas palakasin laban sa lindol at erosion. Ayon sa isang engineer, ang Angat ay parang spine ng Metro Manila. Kapag nasira ito, parang naputol ang ugat ng buhay sa Kalakhang lungsod. Kaya't doble ingat, doble tibay. Ang Angat Dam ang tagapangalaga ng tubig at simbolo ng katatagan ng syudad. Number 1, San Roque Dam, Pangasinan, ang pinakamatibay sa lahat. At narito na tayo sa tuktok ng ating listahan, ang dambuhalang San Roque Multipurpose Dam sa Pangasinan. Ang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas at ang pinakamatibay ayon sa mga eksperto. Itinayo ito mula 1998 hanggang 2003. Ang San Roque ay may taas na 200 meters at habang 1.2 kilometers. May reservoir capacity na 835 million cubic meters at power output na 345 megawatt. Ngunit hindi lang sukat ang dahilan kung bakit ito ang pinakamatibay. Ang disenyo nito ay zone earth field embankment na may halong granite core at filter zones na kayang humawak ng extreme pressure. Noong 2009, Bagyong Pepeng, halos umapaw ang tubig sa buong Agno River, pero hindi natinag ang San Roque. Pinatunayan nito na handa sa pinakamalakas na ulan at lindol. Ayon sa engineer, sa bawat patak ng ulan, sinusubok ang lakas ng dam. At sa bawat unos, lumalabas kung sino ang tunay na matibay. Ang San Roque Dam ang reyna ng lahat ng dam, ang haligi ng enerhiya, ang tagapagtanggol ng kapatagan ng Pangasinan. Sa paglalakbay natin sa 10 dambuhalang estrukturang ito, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na tibay ay hindi lang nasusukat sa semento o bakal, kundi sa kakayahang magtagal, magbago at muling bumangon sa gitna ng unos. Tulad ng mga dam na ito, ang bawat Pilipino ay kayang maging matibay kahit anong bagyo, kahit anong lindol, basta't may disiplina, pag-asa at malasakit sa isa't isa. Kung nais mo pang makapanood ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.